Salamat sa Panginoon. So, lagi po natin na titingnan, lagi tayo magkaroon ng malalim na paglimi sa ating mga mensahe tuwing linggo, pagkat ito po ay napapanahon po sa ating mga sitwasyon. So, we don't need to look for another person para gawin natin halimbawa. Instead, tingnan na lang po natin yung ating mga sarili kung nasaan ba tayong antas ng ating buhay base doon sa ating pabatid na mensahe sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So, sa ato tayo po ay magpasimula at hayaan po natin na pasimula natin sa panalangin yung ating pasimula sa araw na ito. Nang sa ganun ay magkaroon tayo ng malalim na kaunawaan sa mensahe ng Diyos para sa ating lahat. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na sa kabila ng mga sitwasyon na mayroon kami mga pinagdadaanan. Ikaw pa rin, O Diyos, ang nakapanagumpay sa buhay namin sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na kami ay iyong pangunahan. Patuloy mong ilid yung aming mga kaisipan doon sa mga bagay na mabuti, mga bagay na makalangit, maging yung aming mga puso, i-connect mo po ito, Panginoon, sa iyo. Sapagkat wala pong kabuluhan yung aming pagsakripisyo na makarating sa lugar na ito o sa dakong ito kung ang puso namin ay malayo naman sa iyo. Lord, patuloy ka, Panginoon, na magkaloob sa amin na malalim na conviction at malalim na passion upang maunawaan namin ang bawat himay-himay ng mga mensahe mo para sa amin ngayon. Nawa ay makita namin ang aming mga sarili upang sa ganun ay magkaroon kami ng pag-adjust, magkaroon kami ng mahingi namin sa iyo na kami ay iyong baguhin, palakasin, patatagin base sa aming napakinggan. Salamat po, Diyos, sa pagkakataong ito muli na tinataas ko sa iyo, maging ang buhay ko, ang buhay ng lingkod mo, na patuloy mo kaming pagkalooban ng iyong karunungan. Gamitin mo kami para sa iyong kapurihan. Gawin mo kami na malinis na alulod sa araw na ito, sa buong maghapon, upang maging kagamit-gamit kami na maparangalan namin ang pangalan mo. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Ang lahat ng ito ay ibinabalik ko sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Ang lahat po na tinubos ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. So, ang ating pong itatakal po ngayon is about when having doubt in our spiritual walk. So, nandyan po yan. So, very good. Napakalaki po ng word. Kapag po tayo ay nagkakaroon ng pag-aalinlangan sa ating espiritual na paglakad sa buhay. Amen. So lagi po nating tatandaan, once na nakilala natin si Kristo at nakipag-isa tayo kay Kristo, yung ating lakad dapat ay kasama si Kristo. Lahat na lakad natin, kasama natin siya. Amen po ba? Praise God. So, sabi dito, kapag nakakaramdam tayo ng pag-aalinlangan or doubt sa ating spiritual na paglakad or spiritual walk, normal lang po ito at hindi tayo nag-iisa. So, kapag ganito po yung ating nararamdaman, nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, let's take it normal. Sapagkat hindi lang naman tayo yung nagkakaranas ng ganitong pagkakataon sa buhay natin. So, lahat tayo nakakaranas ng pag-aalinlangan. Amen po ba? Ang pag-aalinlangan ay hindi agad ibig sabihin na wala tayong pananampalataya. Ito ay isang pagkakataon para mas lumalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. So, lagi nating tatandaan. So, wag tayong nag-iisip sa ating sarili, wag tayong maging self-pity na yung sarili natin, kinaawaan natin kasi nag-aalinlangan tayo. Lagi nating tatandaan, katulad din niya ng pagsubok, lahat tayo makakaranas ng pag-alinlangan at pagsubok. Amen po ba? Sabi nga po, lagi lamang po natin na ilagay sa ating mga sarili o sabihin natin sa buhay natin, pagising natin sa umaga, every day, we need to say, something good is going to happen to me. Amen.
So kahit nasabihin natin ito, there are times na makakaranas pa rin tayo na hindi good yung mga nangyayari sa buong maghapon. Amen po ba? Nakaka-relate po ba tayo? The way we fight the devil is by opening our mouth and saying what God says. So ibig sabihin, yung kaparaanan po na labanan natin ang demonyo o ang dyablo ay sa pamamagitan ng pagbukas ng ating mga bibig, sa pamamagitan ng pagsasalita na kung ano yung nais at gusto ng Diyos na sabihin natin. Amen po ba? Amen. So lagi po nating tatandaan na mayroong mga pagkakataon. There are moments when even sincere believers ask difficult questions. So mayroong mga pagkakataon, maraming pagkakataon sa buhay ng isang mananampalataya na kahit ang mga tapat na mga manggagawa, tapat na mga mananampalataya, ay mayroong mga pagkakataon na mayroon silang mga mahihirap na katanungan sa buhay nila bilang isang mananampalataya. We pray, yet the answer seems delayed. Kahit po tayo manalangin, pero minsan, bakit yung ating mga panalangin sobrang delay yung katugunan ng Diyos? Amen po ba? We read God's word, yet our hearts feel heavy. So kahit magbasa tayo ng salita ng Diyos, pero yung puso natin, bakit naramdaman natin na mabigat pa? Nakaka-relate ba kayo doon? We worship, yet tears still fall. Just like me. Even though kami ay nag-perform for our worship to God. Pero bakit? This does not mean our faith has failed. So, ibig sabihin, hindi daw po ito nangangahulugan na yung ating pananampalataya ay down. Amen po ba? This means we are walking or experiencing through one of life's battles. So, ibig sabihin, alam nyo na ngayon, kapag ganito yung ating nararanasan, hindi ito dahil bagsak yung ating pananampalataya, kundi ito ay dahil sa nakakaranas tayo ng isa sa mga dalahin na mabibigat sa ating buhay. Amen po ba? We must remember that the Christian life was never promised to be free from trials. So, dapat po nating alalahanin na bilang isang mga Kristiyano, yung buhay natin, hindi ipinangako na maging malaya tayo na hindi makaranas ng mga pagsubok. Amen po ba? Katulad na si Jesus Christ mismo ang nagsabi nito. Sabi nga sa John 16:33. Kung mapapansin po natin, ano ang sabi diyan? We've been read this last time. Ang sabi dito, in the world, ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Sabi niya sa Tagalog, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan. Sa pakikipag-isa sa akin, magdaranas kayo ng kapighatian. Sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi po yan mismo ni Jesus Christ sa pamamagitan ni Juan sa kanyang sinulat. So our hope is not that we'll never face storms. So sabi dito, yung atin daw po na pag-asa ay hindi para tayo humarap sa mga bagyo or pagsubok, bagkos ang ating pag-asa ay ito, that Christ is with us in every storm. So yun yung pag-asa natin. Hindi tayo umaasa dahil wala tayong kinakaharap na mga bagyo at pagsubok, bagkos ang pag-asa natin na si Kristo ay kasama natin sa bawat pagsubok o bawat bagyo na ating pinagdadaanan. Are we getting it? Amen po ba? Every great man and women of God experience moments of weakness. So lagi nating tatandaan, lahat
na mga lingkod ng Diyos, babae man o lalaki, ay nakakaranas ng mga pagkakataon na sila ay nanghihina, ng lulupaypay. Amen po ba? Kahit na kami man, kahit na si Bishop man, kahit na ako man, pero, we need to be of good cheer. Amen po ba? Kailangan, sabi ni Jesus, kailangan tayong tibayan natin yung ating kalooban. Amen? So, kung mapapansin natin, sa ating pagpupuri, bawat isa sa atin ay mayroong dinadala. Sa pagpupuri pa lang, mayroon na tayong idinudulog sa Diyos. Amen. So, bakit? It's because each and every one of us has a burden. Mayroon tayong mga kanya-kanyang pasanin. Amen po ba? Hello? Sino dito yung mayroong mabigat na pasanin? Taas ang kamay. Salamat naman sa Panginoon. Dahil yung iilan lamang tayo na may mabibigat na pasanin, yung iba ang gagaan. Praise the Lord. Baka pwede naman makiusap. Bawasan nyo yung aming mga pasanin. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po sa Matthew 11:2 hanggang 6. Amen. So kung papansin po natin, basahin po natin ang talatang ito. Sabi diyan sa sa chapter 11 ng Matthew, chapter 2 hanggang 6. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at pinangangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Alam niyo po ba, itong si John the Baptist, minsan ay tinanong niya, nagkaroon siya ng pagtatanong. Biro mo si John the Baptist, habang siya nandun sa kulungan, nagkaroon siya ng katanungan because nag-expect siya. Naghihintay siya, meron siyang inaabangan. Sabi nga, habang siya'y nandoon sa kulungan, siya'y umaasa na mayroong hukom na darating na walang iba kundi itong Misaya. Amen po ba? Hindi siya nakapaghintay, kaya inutusan niya yung iba yung mga alagad. Punta kayo, pumaroon kayo at tanungin niyo nga siya kung siya na nga ba ang Mesiyas na darating. Amen po? Kasi sa bawat sitwasyon ng buhay natin, habang tayo humaharap sa mga sitwasyon na mga mahihirap, may mga pagkakataon na tayo'y nagtatanong. Amen po ba? Lalo na kapag ang ating mga kinakaharap ay kawalan. Sa kabila ng kawalan, sa kabila ng inyong pagtatapat, may pagkakataon na nagtatanong kayo, bakit ganito? Nagtatapat naman ako, pero bakit ako ay nawawalan? Amen? Katulad din yan ni Juan. Kahit na si Juan the Baptist, tagapagbautismo na siya, lingkod na siya ng Diyos, pero nagkaroon siya ng katanungan, bakit umaasa siya? Umaasa siya na mayroon siyang hinihintay na hukom na Misayas. Dahil ang focus ni Jesus Christ nung panahon na siya ay nagmi-ministry ay doon sa pagpapagaling. Amen? Hindi para dumalaw doon sa bilangguan at dalawin si Juan. Amen po ba? Amen? So, ito yung katunayan na si Jesus Christ ay na-fulfilled na yung propesiya sa pamamagitan ng paggawa niya, yung pagbibigay ng kahabagan, ng mercy ng Panginoon. Doon siya nakapokus. Amen po ba? Na doon sa mga may sakit, amen po, doon sa mga bulag, sa mga pilay, sa mga hindi nakakita, sa mga bingi, doon siya nakapokus. Ang daming pinagpukusan, ang focus ni Juan ay yung kanyang pag-asa na mayroong isang
hukom na maglalabas sa kanya mula doon sa kulungan. Amen po ba? Pero ang patunay ni Jesus Christ, He points that the fulfillment of prophecies through act of mercy. At ano po ba yung mga pagpapala dito? Si Jesus Christ, nanawagan siya na mapalad yung lahat ng mga hindi natatalo ng problema. Amen. Sabi ni Jesus, He calls those blessed who do not stumble over His non-traditional approach. So, mapapalad. So, ibig sabihin, yung approach ni Juan ay hindi traditional. Amen po ba? Yung approach niya. Yung patutuo naman, yung prueba naman ni Jesus Christ, mag-focus siya sa pagpapagaling. Mag-focus siya sa pangangaral. Mag-focus siya sa pagliligtas. Amen? Kaya, yung mga pinagpukusan ni Jesus Christ, yun yung sinabi niya, mapapalad ang mga ito na hindi natalo. Sa tingin nyo kaya, natalo kaya si John the Baptist? Kasi iba yung kanyang inaasahan. Yung dalawin siya ni Jesus doon sa kulungan. Na mayroong maglalabas sa kanya mula sa pagkabilanggo doon sa kulungan. Amen po ba? Pero sad to say, dahil yung focus ni Jesus Christ ay sa matupad yung propesiya mula sa kanyang amang nasa langit at nasusulat na sa pamamagitan ng habag ng Diyos, siya ay makapagpapagaling, makapagliligtas, makakakita yung mga bulag, at makakarinig yung mga bingi. Amen? Hello? Praise God. Nakukuha po ba natin? So si Peter naman, lakpunta naman, lukso naman tayo doon sa Matthew 14:28 to 31. If we have remembered, this is the situation. Ito yung senaryo na kung saan mayroong unos, may bagyo. Amen po ba? Yan. So sa 14:28 to 31, habang malakas ang alon, alam niyo po ba, habang malakas ang alon, nandoon yung mga alagad ni Jesus Christ. Nasa isang bangka. Amen. At nakita nila si Jesus Christ naglalakad sa tubig. Amen. Amen po ba? Hello. Apostle Paul briefly sank when he took his eyes off to Jesus. So alam niyo po ba, no habang nandun sila sa bangka at nakita nila si Jesus naglalakad sa tubig. Amen. So yung bangka na ito, maybe ito yung napagpukusan na ni Peter at yung kanyang mga kasama. Hindi naiwaglit niya yung kanyang paningin sa Panginoong Jesus. Amen? Where the disciple faced a terrifying storm at sea before Jesus walked towards them on the water. So habang sila nakakaranas, lahat ng mga alagad kasama si Pedro, nakaranas sila ng malakas na bagyo sa dagat. So bago nila nakita si Jesus Christ na naglalakad sa tubig, at nung nakita sila ni Jesus Christ, sinabihan sila na huwag kayong matakot. Amen. Peter boldly asked to join him and Jesus invite him unto the churning waves. So nung nakita ni Pedro na si Jesus Christ naglalakad doon sa tubig, sabi ni Pedro, Guro, gusto kong mag-join sa'yo. Gusto kong pumunta sa'yo. Kaya ito naman si Jesus Christ, in-invite niya si si Peter. In-invite niya ito. Kahit na sobrang laki at humahampas yung mga alon, inanyayahan niya si Peter, halika, pumarini ka, samahan mo ako sa paglalakad. Si Peter, nung time na yun, nalingat siya. Sa kabila ng panyaya ng Panginoong Jesucristo, may iba siyang focus. Pero sabi ni Jesus Christ sa kanya, halika, huwag kang matakot. Pumunta ka sa akin. Amen? So ano yung makikita natin dito? Itong mga alagad ni Jesus Christ, nag-isip sila. Alam mo ba kung anong nasa isip nila?
Ano ba itong tao na ito? Multo? Naglalakad sa tubig? Amen? Hello? But he immediately comfort them with the words, "Courage, it's me. Don't be afraid." So habang nakaisip itong mga alagad ni Kristo na siya ay multo, agad-agad silang inaliw ng Panginoon at sinabi sa kanila ang salitang, "Lakasan ninyo ang inyong kalooban." So ano ang action doon na pinagagawa ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad? Ma-overcome nila yung kanilang takot. Lakasan nyo ang loob nyo. Kaya sabi niya kay Peter, "Halika! Pumunta ka sa akin. Lakasan mo ang loob mo." Alam niyo po ba, kailangan nating mag-step out mula sa ating pananampalataya. Lumakad tayo ng mayroong pananampalataya. Peter asked to walk on the water not out of pride, but out of a desire to be where Jesus is. So hindi si Peter, hindi siya lumakad sa tubig para ipakita na mayabang siya. Amen? Kundi lumakad siya sa tubig sa pamamagitan ng kanyang pagnanasa na mapuntahan niya si Jesus Christ kung nasaan ito. That is the stepping out of our faith. Amen? Huwag tayong matakot. I-overcome natin yung fear. Amen? We must step out with our faith. Amen? At yung kapangyarihan ng salita, si Peter successfully walks on water simply because Jesus gave one single command. Ano yung sinabi sa kanya ni Jesus Christ kay Peter para makarating siya doon sa ibayo, makalakad siya, makapunta siya kung nasaan si Jesus Christ. Sabi niya, "Come ahead. Umusad ka, Peter." Sabihin nga natin yan sa ating sarili. Elsa, umusad ka with your faith. You must overcome your fear. Amen? Takot lang yan. Minsan natatakot tayo. Natatakot tayong mawalan. Nawawalan tayo ng pananampalataya. Sa kabila ng ganyan yung ating nararanasan, we must be like Peter. Amen po ba? Hindi niya sinik out si Jesus para lang maipakita na may pride siya, na nagmamayabang siya. Kundi gustong-gusto niya talaga na makarating kung nasaan si Jesus Christ. Minsan tayo ba, dinideserba natin sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, sa kabila ng ating mga pinakikipaglaban, dinideserba natin na mag-number 1 si Jesus Christ sa puso natin. Amen. We must overcome our fear. We must step out in faith. And we must look out for the power of His Word. Amen. Yan ang ginawa ni Peter. Amen. So kung pupunta naman tayo doon sa John 20:24-29, ito naman ay patungkol naman kay Tomas. Sino yung nakakakilala kay Tomas? Amen. Si Tomas, siya ay nag-alinlangan. Sobra yung pag-alinlangan niya hanggang hindi niya nakikita na nabuhay na magmuli si Jesus. Amen po ba? Kung totoosin, kung papansinin niyo, kung titingnan niyo yung sitwasyon ni Thomas, di ba? Siya'y alagad. Nakita niya kung paano linitis si Jesus Christ. Nakita niya kung paano nagsakripisyo si Jesus Christ dun sa krus, sa lugar na kung saan pinagpakuan. Nakita niyo lahat na hirap ni Jesus Christ dahil isa siyang alagad. Naturuan ni Jesus Christ, pero isa siya sa mayroong matinding pag-alinlangan. Sabi niya, maniniwala lamang siya kapag nakita niya na yung sugat sa tagiliran ni Jesus Christ. Amen po ba? It recounts the encounter between the resurrected Jesus and the disciple Thomas, who doubt the resurrection until he could touch Jesus' wounds. Minsan tayo, to see is to believe. Amen? So si Thomas talagang to see is to believe. Alam niya na yung pinagdaanan ni Jesus. Alam niya na bago pa man si Jesus Christ na namatay o na nabuhay, alam niya na mayroon ng paalala sa kanila. Ako, aalis ako. Sabi ni Jesus Christ, di ba? Sa maiksing paghahabilin,
Pero sa aking pag-alis, mayroon naman papalit sa akin. Hindi siya naniniwala. Nag-alinlangan talaga ako. Saan siya? Sabi niya, maniniwala lamang ako kapag nakita ko na. Maniniwala lamang ako na si Jesus Christ nga yung nabuhay na yan kapag nakita ko na mayroon siya ng sugat sa tagiliran. Amen po? So when Jesus appears again, offers the proof of Thomas' demanded confession of faith. So nung hindi naniniwala si Tomas, nagpakita sa kanila muli si Jesus Christ. Kahit nasarado yung bahay na pinagtitipunan ng mga alagad, pumasok si Jesus because he already resurrected. Amen po ba? Pumasok siya. Amen? At sa kanyang pagpasok, dahil sinabi ni Tomas, maniniwala ako kapag nakita ko na yung kanyang sugat sa tagiliran. Ipinakita ngayon ni Jesus Christ kay Tomas na mayroon siyang sugat. Alam niyo po ba kung ano nangyari? Nagkaroon ngayon ng pananampalataya si Tomas. Sabi ni Tomas, "My Lord and my God!" Ikaw nga yan. Kaya minsan sa atin, marami sa atin ang to see is to believe. Ay sige nga, tingnan ko nga kung totoo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Sige nga, tingnan nga natin. Amen? Hello, nakaka-relate po ba tayo? So si Thomas, nagkaroon siya ng confession ng kanyang pananampalataya. Nung nakita niya yung patotoo na si Jesus Christ may sugat dito, saka lang siya naniwala. Minsan sa atin, marami sa atin ang to see is to believe. Amen po ba? Ayan, sino masabi? Minsan sa ating mga sitwasyon, hinihintay natin na mayroon muna nga mangyari, may makita muna sa atin bago tayo maniwala na buhay ang Diyos. Minsan sinasabi, nako, nasaan? Minsan pag sinabi mo, pagpapalain ka ng Panginoon, kailangan mo magtiyaga. Wala nga, di ba? Wala nga dumarating, di ba? Hello? Are we getting it? Nandyan pa po ba tayo? Amen. When doubt comes, do not feed it with fear. Kapag yung pag-alinlangan ay dumarating sa atin, huwag na nating dagdagan pa ng takot. Natatakot tayo, baka mamaya, wala. Bakit tayo matatakot? Buhay ang Diyos natin. Amen. Buhay ang Diyos natin. Naniwala tayo na siya'y namatay at nabuhay na magmuli at siya'y babalik para sa ating lahat. Amen po ba? So, dapat natin na intindihin na kapag dumarating, sabi nga, yung ating pag-alinlangan ay dumarating talaga yan. Lahat tayo nakakaranas yan. Pero kapag nandyan yan, huwag na nating dagdagan pa ng takot. Sa halip, we must feed your spirit with the word of God. Kapag nag-alinlangan tayo, sa halip na idagdag natin, isiksik natin yung takot, ay magbasa tayo ng salita ng Diyos. Katulad nga sabi sa Romans 10:17 that says that kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral patungkol kay Kristo. So napakahalaga niyan. Kung hindi ka naman nakikinig, amen po ba? Paano ka magkakaroon ng pananampalataya? Kung nag-alinlangan ka, totoo ba yung mga sinasabi nila? Hindi ko pa nararanasan yan. Kaya nga, subukan natin para maranasan natin na buhay ang Diyos at totoo ang Diyos at nagliligtas ang Diyos. Nagpapagaling, nagpapala, nagpapalakas. Amen po ba? So, we must hold firmly to God's promises. Amen? As says in 2 Corinthians 5:7, ano ang sabi diyan? Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. So, dapat mabago yung perspective natin, yung ating mga pananaw. Kung tayo malimit, ay nakatingin sa mga bagay na nakikita natin, kaya humihina yung ating pananampalataya, baguhin natin ngayon. Dapat ibaling natin yung ating pananaw doon sa mga bagay na hindi nakikita. Amen po ba? Hello, mabuhay tayo batay sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi lamang doon sa kung ano yung sitwasyon na nakikita natin ngayon. Amen po ba? Alam niyo po ba, kung titingin tayo sa sitwasyon na mayroon tayo ngayon, lalo na sa ganang akin, baka hindi ako nakatayo. Kapag tinignan ko yung mga pinagdadaanan namin ngayon, baka hindi ako makatayo sa harapan ng Diyos ngayon.
Pero sa pamamagitan ng aking pananampalataya, I overcome it with my faith. Amen? Hello? Kung mayroon mabigat ang pinagdadaanan ngayon, mayroon pa bang mas bibigat sa mga pinagdadaanan ng mga lingkod ng Diyos? Amen? Kaya lagi ko lang sinasabi, Lord, you are the reason. Just do not let my heart be affected with whatever situation we have right now. Huwag mo hayaan, Panginoon, na maapektuhan yung mga puso namin sa kung anong sitwasyon mayroon kami ngayon. Amen? Masakit, mahirap, but because of God's grace, because of God's mercy, we're here, standing firm in the name of Jesus. Amen. Praise the Lord. So sabi nga ni Paul, pinapaalalahanan tayo ni Paul, sabi sa 2 Corinthians 4:8-9, we are troubled on every side, yet not distressed. Amen. Meron daw, ang atin daw mga problema, meron tayong mga pinagdadaanan ng mga problema, pero hindi dapat tayo sumuko. Amen. Sabihin mo diyan sa katabi mo, huwag kang susuko. Brother Randy, huwag kang susuko. God is good. Kaya nga, dapat lagi nating tatandaan, lagi tayong mag-back to basics sa word. Sabi sa James 1, alam nyo na yan. Friends, consider yourself fortunate when all kinds of trials come your way. For you, that with your faith succeeds, at facing such trials, the result is the ability to endure. Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Amen. So wala pang pagsubok na ibinigay sa atin ang Panginoon na hindi naranasan ng iba. At hindi yan ibibigay sa atin kung hindi natin kaya. Amen po ba? Dapat kayanin natin. Mga pagsubok na yan, bahagi iyan ng pagpapatanda ng ating pananampalataya. Kahit tingnan man tayo, bata pa man yung mukha natin, bata pa tayo sa edad, sa taon, yung pananampalataya natin, malaki na ang ugat. Amen po ba? We must welcome hard times. So magagawa ba natin ito sa kabila ng mahirap na mga oras sa buhay natin? I-welcome natin yan. Thank you, Lord. Kung ito ba yung makapagbibigay kaluguran sa iyo, sige, Lord, dagdagan mo pa. Hello? Treat test as gift because the test your trust. So, ituring daw po natin yung mga pagsubok na regalo dahil ito ay pagsubok sa ating pagtitiwala. Amen. Huwag lang tayong nakatingin sa literal na regalo. Tingnan natin na yung mga pagsubok, regalo yan sa iyo ng Panginoon. Amen po ba? Sure, real faith. Ipakita natin na mayroon tayong totoong pananampalataya. Pressure proves how strong our faith truly is. O kapag mayroong mga pressure dyan, yung pressure ka na gipit ka na, ito daw po ay nagpapatunay kung paano patatagin yung ating pananampalataya. Amen? Di ba yung nang time na gipit ka na, yung inyong nandyan na yung araw. Alam niyo po ba yung mga nararanasan natin dito? Sometimes, it's been 10 o'clock in the evening bago tayo nakakapag-intriga ng upa. Hello? Nakaka-relate ba kayo? Ikumpara nyo yung aming burden sa burden nyo. Baka kayo, burden nyo, yung sasaingin. Amen? Hello? Stay the course. Keeping going with a plan or task. Do not quit. Ibig sabihin, manatili tayo. Kung ano yung plano ng Diyos para sa atin, manatili tayo doon. Marami nagsasabi, why should you seek for another place for our ministry? Why should we? Sabi nga, manatili tayo, ba't tayo magkikwit? Jesus is the reason bakit tayo naririto. Dinala tayo dito ng Panginoon
So tutulungan niya tayo hanggang sa mapiga na yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? Grow up. Ibig sabihin, be mature. Maging matured tayo. Let troubles build our character so we grow complete and strong. So hayaan na po natin na yung mga problema, yun yung magbi-build out ng ating mga pag-uugali. Yung iba, mali ang kanilang perspective about this. Kapag mayroong problema, lumalabas yung tunay na siya, yung dating siya. Na dati, na wala na ng sungay, biglang na umuusbong yung sungay. Hello, tingnan mo ang katabi mo. May sungay ba? Wala. Because we are grown up. Are you grown up? Amen. Praise the Lord. Let troubles build our character so we grow complete and strong. Amen. Hallelujah. Alam niyo po, sabi nga ni Paul sa aklat ng Hebreo, sa 10:23, hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. This encourages us to stay strong in our faith when life gets hard. So, ang sabi ni Paul, hawakan natin yung ating pananampalataya, manatili tayo sa ating pananampalataya, huwag tayong sumuko sapagkat tapat ang nangako sa atin. Amen po ba? So, pinalalakas tayo nito para maging malakas tayo sa ating pananampalataya. Kapag yung buhay natin ay mahirap, balikan natin ang salita ng Diyos. Amen. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. As a children of God, are we children of God? Let's always remember the Lord's promise in Hebrews 13:5 that He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo iiwan ng Diyos at hindi tayo pababayaan. Kaya sabi nga sa Romans 8:38-39, nothing shall be able to separate us from the love of God which in Christ Jesus our Lord. So alam niyo po ba, ito po ay yung magsisilbing kalakasan natin na pangako sa atin ng Panginoon patungkol sa kanyang permanent love. Amen po ba? Yung permanenteng pag-ibig sa atin ng Panginoon, it assures us believers that no physical or spiritual or temporal force can break our bond with God. Ano daw ba itong ano bang binanggit dito na makapaghiwalay sa ating pag-ibig? Kahit na yung buhay at kamatayan, natural bond with the human existence. Kahit na yung buhay at kamatayan, hindi ito makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Yung mga spiritual na forces, ano ito? Mga anghel, mga demonyo, mga kapangyarihan ng sansinukob, hindi ito makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Yung ating time, the present and the future, hindi rin ito makapag-hiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Yung space in other creation, ano ba ito? Yung taas, yung lalim, amen po ba? At lahat ng mga create na bagay dito sa sanlibutan, hindi iyan ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba? And if we are struggling today with what you have burden, amen po ba? Do not give up. Kahit na yung ating buhay, kahit na yung ating kamatayan, hindi yan maging rason para makahiwalay sa atin si Lord. Maliban na mahumiwalay tayo sa Kanya. Amen po ba? Kahit na mga anghel man, mga demonyo man yan. Amen po ba? Mga demonyo! Sa kaya nga nakasalalay sa ating mga bibig. Pag binuka natin ang mga bibig natin, diyan natin lalabanan ang mga gawa ng kampo ng demonyo. Amen po ba? Tingnan mo ang katabi mo kung may demonyo. We must go back to the scripture. Pabalik tayo sa salita ng Diyos.
Dahil ang salita ng Diyos, yan yung ilalagay natin sa ating mga bibig para i-confess natin yung pananampalataya natin. And we must stay in prayer. Laging pinapaalala ni Bishop sa atin, manatili tayo sa pananalangin. We must remain in fellowship with other believers. Kasi kapag hindi ka nakikipag-isa sa pagtitipon ng ating mga kapatiran, talagang mayroong kang mararanasan na nag-aalinlangan, nanlulupaypay kasi hindi ka nakikipag-isa eh. Kahit sa mentoring, wala ka na. Pero, lately, we have 2 weeks na nawala tayong mentoring. It's because of yung panahon din at yung mga sitwasyon nga na mayroon tayo. Pero hindi ibig sabihin na wala yan. Buhay ang ministry. Dahil patuloy tayo nasa field, patuloy tayo na nagpapalakasan through prayer. Amen? Kaya nga, we must stay in prayer, stay in fellowship with other believers. Our season of testing will not last forever. Yung season ng mga pagsubok sa atin, hindi naman yan hahaba. Amen? Sabi nga ng isa kong kaibigan, hindi man siya mananampalataya, sabi niya, kapag may ulan, may init. Tama naman. So, hindi forever tag-ulan. Hindi forever tag-init. Before, nakaranas tayo ng sobrang init. As in, init. 45 degrees, 48 degrees. Kaya, kung may ulan, may init. Kapag tayo wala, bukas mayroon. Amen po ba? Lagi nating tatandaan. We must stand firm, trust His word, and our Savior is still holding our hand. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanyang salita. So, itayo natin ng matatag yung ating pananampalataya sapagkat ang ating tagapagligtas ay patuloy at nananatiling hinahawakan yung ating mga kamay upang hindi tayo mahulog o bumagsak man yung ating pananampalataya. Sabi diyan sa Hebrews 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kanyang kagalakan, naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya nga'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sa mga pinagdadaanan natin, mayroong blessing na nakahanda si Lord para sa atin. Not all the time, season of trials. Not all the time, seasons of weaknesses or sicknesses or kawalan. Amen po ba? Dahil ang Diyos ang pinagmulan ng lahat na mayroon tayo. Yung season of sicknesses, may kapahintulutan ng Panginoon. Amen? Bakit? Yan lamang yung pagkakataon na nabibigyan natin ng panahon ang Panginoon. Kasi kapag malakas tayo, pag wala tayong nararamdaman, hindi natin maalala ang pangalan ng Diyos, ang Panginoong Hesus, na walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Hindi natin naaalala ang Jesus because panatag tayo. Wala tayong ibang inaalala. Saan kayang mall ako pupunta bukas? Ano kaya yung mabili? Ano kaya yung dapat na mabili? Ano kaya yung gusto kong kainin? Di ba ganun tayo? Dahil panatag tayo. Pero kapag may sakit ka, wala kang ibang binabanggit, Panginoon, maawa ka sa akin, pagalingin mo na po ako, maglilingkod na po ako sa iyo. Nakaka-relate ba tayo? Amen. Alam nyo, yung maliit na mga pagkakataon na senaryo sa buhay ko, yung halimbawa na lang na ikaw, halimbawa, sa akin na lang minsan sa pagluluto, bigla akong napaso ng kamay. Alam niyo po ba, Lord, sorry. Kasi, kaldero agad, kawali agad yung hawak ko. Hindi yung pangalan mo, hindi yung salita mo, hindi yung siyang naghahangad ng pagkup-kup ng kataas-taasan. Kaya ngayon, ang ginagawa ko, kapag gising na ako, pag 3:00, siguro na nasasabayan niyo ako, nakikita niyo, naka-online ako, nagre-recite na ako ng Psalms 91 nang hindi ko nalilimutan. Pagdating ko ng kusina, humawak man ako ng takori, humawak man ako ng ano man na gamit sa kusina, magbukas man ako ng apoy, hindi ako mapapaso. Minsan naranasan ko, ang dami kong paso.
Kasi nakaligtaan ko na mag-pray. Alam niyo po ba, yung pagsasabi ng katotohanan ay masarap ang pakiramdam dahil dito tayo pinapalaya ng Diyos. Hindi lahat ng pagkakataon perfect tayo. May mga pagkakataon na kailangan muna tayo nga paalalahanan ng Panginoon para magising tayo. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko nga pala si Lord. Amen. May mga pagkakataon na minsan ginagamit natin yung ating mga paa doon sa mga bagay, sa mga lugar na hindi naman dapat puntahan. Alam niyo po, hindi lahat ng pagkakataon okay tayo kay Lord. Darating din yung panahon na papaalalahanan tayo ng Panginoon. Anak, kasi ikaw Hindi mo kasi ako pinuntahan, hindi ko kasi naramdaman sa puso ko, sa puso mo na nag-desire ka na mahanap mo ako, na makarating ka sa kinaroroonan ko, katulad ni Peter. Hindi na siya nagmayabang. Hindi yung paglapit niya, hindi nangangahulugan na may pride siya, kundi na yun ay pagpapakita na nagnasa siya, na makarating siya kung nasaan si Jesus Christ. Dapat tayo ganun. Sa kabila ng ating pinagdadaanan, nasain natin, naisik natin yung mukha ng Panginoon. Yung iba kasi, sa kabila ng mga pinagdadaanan, nalimutan nila na hanapin si Lord kasi naghahanap na sila ng pabor ng tao. Amen. Alam niyo po ba, pabor ng tao, okay din. Kasi minsan ginagamit yun ng Panginoon para mapunuan yung ating mga needs. Sila yung ginagamit ng Diyos. Pero lagi nating tatandaan, kaya sila nakakagawa ng kabutihan sa atin, tulong sa atin, it's because si Lord yung naglalagay sa kanilang puso para makasunod din sila sa kalooban ng Diyos. Amen? So, si Lord pa rin, kay Lord pa rin nanggagaling lahat yan. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi ako yun kasi ako yan Kasi si Sister Aida kasi yung ginamit para sa akin. Bakit? Kung ginusto ba ni Lord na patigasin yung puso ni Sister Aida, magagamit ba siya para sa'yo? Hindi. Si Lord yung naglalagay sa puso natin ng kanyang biyaya, ng kanyang grasya, para makasunod tayo sa kalooban niya. Amen? Salamat sa Panginoon. May natutunan po ba tayo? Ang lahat ng ito'y na mayroon tayo, marapat lamang na ibalik natin sa Kanya. All the glory belongs to you, Lord. Lord, salamat kasi itinayo mo ako ng matatag. Supposed to be, I cannot stand because of the situation around us. But we're here, worshiping God. Tinataas ang pangalan ng Panginoon. Idinadakila siya sapagkat nasa Kanya lamang ang kapayapaan. Amen po ba? Nasa Kanya lamang ang kaligayahan. Wala na tayong hahanapin pa. Amen po ba? Praise the Lord. Let's all worship God. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoon. Tunay nga na wala kang katulad. Salamat sa maliwanag na pagbigay mo ng mensahe mo sa amin ngayon. Wala kaming ibang ninanasa, kundi ang tumimo sa aming mga puso. Mula sa kaila-ilaliman ng puso namin, sumibol ang malaking pananampalataya. Ma-overcome namin yung aming mga pag-aalinlangan. Ma-overcome namin yung takot. Hallelujah, Jesus. Wala kang katulad, Panginoon.